Isang barko ang lumubog sa Pasipiko at ang tanging nakaligtas lang ay isang lalaki, isang aso at isang babaeng kambing. Napadpad sila sa isang isla na malayo sa mga tao at nanirahan sila doon ng magkakasama. Makalipas ang ilang buwan ay sobrang sabik na sa laman ng lalaki. Gumaganda na sa paningin niya ang kambing pero ang problema lang ay tinatahulan siya ng aso pag lumalapit siya dito. Galit siyang hinahabol ng aso palayo, kaya di niya magawa ang masamang balak niya sa kambing. Isang araw, may isang magandang babae ang napadpad sa isla. Wala itong malay kaya tinulungan niya ito at binihisan ng damit. Nang magkamalay na ito, ay pinakain niya ito ng pagkain, kaya grabe ang pasasalamat ng babae sa kanya. Salamat kuya sa tulong mo. Kung di dahil sa'yo, siguro na ako ngayon. Di ko alam kung paano ako makakapawi sa'yo. Meron ka bang gustong i-request para naman makapawi ako sa'yo? Umabot hanggang tenga ang ngiti ng lalaki at agad-agad itong nagsalita. Oo, meron sana. Pwede bang maglakad-lakad muna kayo ng aso? May isang mayabang na teacher ang pumasok sa kanyang klase at nagtanong, kung sino man ang tanga dito sa classroom tumayo. Ang mga bata ay nagulat at natahimik. Inuulit ko, kung sino man sa classroom na to ang tanga tumayo. Maya-maya pa ay may estudyanteng tumayo sa likuran. O ikaw, paano mo nasabing tanga ka? Sige nga, pakipaliwanag. Ang bata ay natawa na siyang ikinagalit ng guro. Ba't ka natatawa? May nakakatawa ba? Wala kang mararating, ako na nagsasabi sa'yo. Ba't ka natatawa? Sumagot naman ang bata ng, wala naman po ma'am. Di naman po kasi talaga ako tanga. Naawa lang po ako sa inyo kasi mag-isa lang po kayong nakatayo. Si Nena ay 16 pa lang at nabuntis na ito. Sa sobrang galit ng ina ni Nena, sampal at mura ang inabot niya dito. Sino ang walang hiyang nakabuntis sa'yo? Tanong ng kanyang ina. Bukas ho pupunta siya dito? Sagot ni Nena habang umiiyak. Kinabukasan, may sports car na pumarada sa tapat ng bahay nila Nena. May isang mayamang nasa 40 ang edad ang bumaba sa sasakyan. Pinatuloy nila ito sa kanilang bahay. Ako po ang ama ng dinadala ni Nena, sambit ng lalaki. Di ko po mapapakasalan ng anak nyo pero ang maipapangako ko lang po, pag ang anak ko ay babae, bibigyan ko siya ng bahay at lupa, kotse at 10 milyon. Wow naman! Wow! At kung ang anak ko naman ay lalaki, papamanahan ko po siya ng aking kumpanya. Pero pag nakunan po si Nena, di ko pa po alam ang gagawin ko. May maipapayo ho ba kayo? Tanong ng lalaki. Dali-dali namang sumagot ang ina ni Nena, di gumawa kayo ulit. Isang araw, naglalakad si Ken kasama ang kanyang ina sa tabing dagat at may nakita silang dalawang magkasintahan na nagpapainit sa loob ng tent. Nagtanong si Ken sa kanyang ina, Nanay, anong ginagawa nila? Nahihiyang sumagot ang ina, gumagawa sila ng cake. Kinabukasan, pumunta si Ken at ang ina sa zoo at may nakita silang dalawang unggoy na ganoon din ang ginagawa. Muli, nagtanong si Ken, Nanay, anong ginagawa nila? Muling sumagot ang ina, gumagawa sila ng cake. Kinabukasan, hinarap ni Ken ang kanyang ina. Nanay, alam ko na gumagawa kayo ni tatay ng cake kagabi. Nabigla ang ina at nagtanong, paano mo nalaman? Sumagot si Ken, tinikman ko po kasi ang icing sa kama. Gago! Napadaan si Juan sa dalawang lalaking nag-uusap at narinig niya ang usapan nito. Sabi ng lalaki, Pre, may alam akong easy tricks para makuha mo ang gusto mo sa isang tao. Paano naman? Sagot ng isang lalaki. Sabihin mo lang sa tao na alam mo ang sikreto niya. Then boom, tignan mo na lang ang mangyayari. Narinig naman ito ni Juan at agad umuwi para itesting sa tatay niya. Sabi ni Juan, Tay, alam ko ang sikreto mo. Nabigla ang tatay at sumagot, Shh! Ito ang 500. Huwag mo sabihin sa mama mo. Tuwang-tuwa si Juan dahil nagkapera siya kahit di niya naman talaga alam ang sikreto nito. Pumunta naman siya sa kanyang nanay. Sabi ni Juan, Nay, alam ko ang sikreto mo. Kinabahan ang nanay at sumagot, Shh! Bibigyan kita ng 1,000. Huwag mo lang sabihin sa tatay mo.
Tuwang-tuwa si Juan dahil nagkapera na naman siya. Lumabas siya para gastusin ang pera at nakita niya ang kapatid ng tatay niya. Naisip niyang lokohin ito. Sabi ni Juan, "Tito, alam ko ang sikreto mo." Sumagot yung tito, "Buti alam mo na ang totoo. Lumapit ka sa akin at yakapin mong mahigpit ang totoong tatay mo." Isang madre ang sumakay sa isang taxi, napansin niyang panay ang tingin sa kanya ng driver kaya tinanong niya, "Bakit mo ako tinititigan, iho?" Sagot ng driver, "May gusto po sana akong itanong pero ayokong bastusin kayo." Ngumiti ang madre at sinabing, "Anak, hindi mo ako mababastos. Sa tanda kong ito at sa tagal ko ng madre, halos lahat ng bagay ay nakita at narinig ko na. Wala kang maaring itanong na ikagugulat ko." Medyo nag-alinlangan ang driver pero sa wakas ay nagsabi, "Ganito po kasi, matagal ko nang pinapangarap na may madre na magbigay sa akin ng oral." Napangiti ang madre at sinabing, "Ay ganun ba? Sige, pero may dalawang kondisyon. Una, kailangan mong maging binata. Pangalawa, dapat katoliko ka." Excited na sumagot ang driver. "Oo, madre! Ako po ay binata at katoliko," sabi ng madre. Sige, pumasok tayo sa iskinita. Pumarada ang taxi sa isang madilim na iskinita at ginawa ng madre ang matagal ng pantasya ng driver. Pagbalik sa daan, biglang napaluha ang driver. Napansin ito ng madre at nagtanong, "Anak, bakit ka umiiyak?" Huminga ng malalim ang driver at nagsabi, "Patawarin niyo po ako, madre. Nagsinungaling ako, may asawa na po ako. At saka, di po ako katoliko." Biglang natawa ang madre at sinabing, "Ayos lang yan, iho. Ako naman si Kevin at papunta lang ako sa cosplay event." Emotional, damn it! Tinanong ng teacher si Juan. Sabi ng teacher, "Juan, kung bibigyan kita ng 2 pusa, tapos bibigyan ulit kita ng 2, tapos dadagdagan ko pa ulit ng 2, ilan na ang pusa mo?" Sumagot si Juan, 7. Sabi ng teacher, "Makinig kang mabuti. Binigyan kita ng 2 pusa, tapos bibigyan ulit kita ng 2, at dadagdagan ko pa ng 2. Ilan na ang pusa mo?" Sumagot ulit si Juan, 7 po, ma'am. Sabi ng teacher, "O sige, ganito, mukhang nalilito ka pa. Binigyan kita ng 2 mansanas, tapos binigyan ulit kita ng 2, at dinagdagan ko pa ng 2. Ilan na ang mansanas mo?" Sumagot si Juan, 6 po, sabi ng teacher. "Good! Ngayon, kung bibigyan kita ng 2 pusa, tapos bibigyan ulit kita ng 2, at dadagdagan ko ng 2, ilan na ang pusa mo?" Sumagot ulit si Juan, 7 ma'am. "Takang bata ka! Saan mo ba nakukuha yung 7 at palagi yan ang sinasagot mo?" "Sira ulo ka din pala, ma'am eh. May pusa na po ako tapos bibigyan niyo ako ng 6. Eh di 7 na yung pusa ko." Camping trip ang ama at anak. Isang amang hindi nakapag-aral at anak na may mataas na grado sa eskwelahan ang nag-camping trip. At dahil ginabi na sila, natulog na sila pagkaayos nila ng tent. Makalipas ang ilang oras, ginising ng ama ang anak at tinanong, Tumingin ka sa itaas at sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Ang ganda, ama. Nakikita ko ang milyong-milyong mga bituin. sagot ng anak. Anak, ano sa palagay mo ang ibig sabihin yan? Tanong ng ama. At ito ang sagot sa anak. Astronomically, ibig sabihin niyan na ang kalawakan ay binubuo ng mga galaxies at planets. Sinampal ng malakas ng ama ang anak. Tarantado. Ibig sabihin yan, ninakaw yung tent natin. Dear Charo, inutusan ako ni Papa ang bayaran yung kuryente pero hindi ko po binayaran. Nahikayat kasi ako ng tropa na bumili ng raffle ticket na ang premyo ay isang bagong kotse. Sinabi ko po kay Papa yung ginawa ko at sinuntok niya po ako sa nguso at pinagtatadyakan. Kinabukasan po ay laking gulat namin nung may nakaparadang bagong sasakyan sa harap ng bahay namin. Naiyak po si Papa Ate Charo kasi sasakyan po iyon ng Meralco at puputulan na kami. Binugbog po ulit ako ni Papa. Isang bank manager ang nagtaka at nagduda sa isang lola dahil palagi ito nagwi-withdraw ng 3 milyon kada linggo. Tanong ng bank manager, Lola, bakit po linggo-linggo kayo nagwi-withdraw ng pera? Ano ho bang trabaho nyo? Sumagot yung lola. Wala ho. Napalanunan ko lang ito sa pustahan. Di naniniwala ang bank manager. Ano ho bang pustahan yan? Parang di naman po kapanipaniwala. Sumagot ulit yung lola. Sige, magpustahan tayo. 50K. Ang pusta ko ay square yung hugis ng itlog mo. Babalik ako bukas at magdadala ako ng kasama, sabi ng bank manager. Sige, deal. Alam ko naman hindi square itlog ko eh. Malalaman natin bukas, sagot ng matanda.
Kinabukasan bumalik ang lola at may dalang kasama. Hinubad na ng bank manager ang kanyang pantalon. At hindi hugis square ang itlog nito kaya binigyan ng lola ng 50k ang manager. Sabi ng bank manager, "Paano ho kayo nagkakapera dun, talo naman kayo?" Bumulong yung lola. "May pustahan din kami nitong kasama ko. Sa halagang 500k, ipapakita mo ang itlog mo sa amin." Subscribe to Lauren's social media now, or I will weather modify your area so you will have flood for a week or so. Or my name is not Donald Trump.